Yan. Good morning, good morning. Welcome sa aking channel, Joel Sosenda Adventurer. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo guys. Ngayong araw na to ay silipin natin ang kalagayan ng Ilog Marikina. Okay guys, ayan ating matutunghayan ngayon guys. Dito sa bahaging ito ay naabot na ng tubig. Doon sa kabila guys, patuloy pa rin na naglilinis ang ating mga Marikina DPH upang alisin yung mga putik-putik doon sa gilid guys. Inabot na siya ng tubig at marami ng putik. Dito naman sa ating likuran guys ay nakaantabay naman yung ating mga fire volunteers. Ayan. Kaugnay pa rin guys sa isang binatilyong tumalon sa tulay ng Tumana. Sakop pa rin ng bayan ng Marikina. At ang Marikina Rescue Team ay nagkasa ng search and rescue upang hanapin ang binatilyo. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin sa kanilang paghahanap. Morning sir. Ayan guys, medyo tumaas nga yung tubig dito. Gawa ng tuloy-tuloy ang pag-ulan kagabi. Ayan. Although nakaalis yung ating bagyong Guring, pero tuloy-tuloy pa rin yung pag-ulan. Ayan. Ang ating level dito sa Ilog Marikina, ayan. Nasa 15. Malapit na sa first alarm. At dito naman, ayan, ating mga fire volunteers nakaantabay guys dito sa Marikina. Silipin natin dito guys. Ito po. Ayan. Dito tayo sa bandang taas guys. Silipin natin. Yun no. Yan. Medyo umambon-ambon na. Yan. Malapit na sa first alarm. Although bumaba siya guys. Eh, malapit na mga abutin yung first alarm. Ayun oh. Nasa 15 na siya guys. 15 feet. Maaaring ganun yung pagka-intindi ko guys. 15 feet. Yan. At ayan nga guys, dumating ang Marikina Rescue Team upang magbaba ng kanilang rescue boat para sa gagawin nilang search and rescue patungkol dun sa binatilyong tumalon dun sa tulay ng Tumana, sakop ng Marikina. At ayan nga guys, patuloy pa rin tayong nakaantabay sa mga oras na ito sa mga kaganapan dito sa Ilog Marikina. At dito naman sa aking harapan guys ay wala pa ring tigil ang ating mga DPH personnel ng Marikina upang linisin ang mga putik na naninikit. Particular dito sa gilid ng Ilog Marikina. Kabababa lang guys. Katulong ng ating mga rescue 161. Ayan. Ayan si The Wonder Philippines. Kita natin guys. Nandito rin ang ating mga rescuer. Fire volunteers. Ayan.
Sanip Square sa sila guys dito sa Ilog Marikina. Yan. Ayan. At ayan nga guys, dumating na rin ng ating iba pang mga rescue personnel upang tumulong sa paghahanap dun sa nasabing binatilyo na tumalon dito sa tulay ng Tumana, sakop ng bayan ng Marikina. Ayan, kausap natin si Sir Dave, isa sa mga team leader ng Marikina Rescue Team. Ayan guys, patuloy pa rin tayong nakaantabay dito sa Ilog Marikina. Ayan, yun. At dito naman sa ating unahan bahagi guys ay may mga nakaantabay ng ambulansya. Ayan. Yay! Ayan guys, patuloy pa rin ang ating mga Marikina Search and Rescue sa paghahanap doon sa nawawalang binatilyo. Ayan, patungo naman sila guys sa baba sa bahaging riverbank. Ayan, patungong Pasig na yan guys. At nakaantabay pa rin tayo guys sa mga oras na ito. Ayan guys, patuloy pa rin tayo nakaantabay dito sa Ilog Marikina upang magbigay update tungkol sa nawawalang binatilyo. Ayan. Anong update na sir sa nawawalang binatilyo? Hinahanap pa rin hanggang ngayon sir, ano? Ayan, ating nakapanayan guys ngayong umaga si Sir, ang pangalan sir? Wahe sir, Wahe. Sir Wahe. Anong update sir dati na nawawalang binatilyo dito sa Marikina? Katulad na sir, kahapon pa talaga hinahanap yan. Hindi pa malukit kung talagang saan siya napadpad. Kung sumabit pa sa ilalim o andun na sa may floodway. Ayan. Ayan guys, si Sir, ano sir sa katungkulan sir sa barangay? Tanong sir. Tanod si Sir Arthur. Ayan, si Sir Arthur, isang tanod dito sa Marikina. Ating nakapanayan upang magbigay update tungkol sa nawawalang binatilyo. Okay guys, wala pa nang update. Ayan. Ayan sir, kumusta po sir? Okay lang po. Bali ngayon, dito, i-obserbahan natin para mahanap yung pinatili yung nalunod sa may tumana. Ayun. Tumalon daw. Yun yung ano natin tumalon. Oo. Yun sa may tumana. Naliligo siya, tapos tumalon. Yun, tumalon. Ah. Tapos, ang huling nakita dito sa may Malanday, umakyat siya, parang tumayo, tapos biglang lumubog.
within 5 seconds. Yun. Yun yung ano natin ngayon. Ayan. May pumunta dito na Hmm. dito. Mga ilang oras lang po, no? Ayan, yun. Biglang ano po biglang tinawag po kami ng mga tao galing Tamana. Tinakbo nila dito hanggang dito sa may interview Hmm. ng tulay, no? Tapos nung umano na, yun na, sinabi na nila na merong nalunod daw, biglang tumalon, yun, nawala. Lumutang siya ng 5 seconds, biglang lumubog ulit. Yun na po. Kasi po, ang tao po kasi, pwede po kasi mapasukan ng tubig yun. Yun. Once po Oo. nang mapasukan na po ng tubig yun, within 24 hours po siya makikita. Ganun po kasi po, ano na po siya, floated na po siya. Yun na po yun. Ngayon po, 11 hours na lang po, no? Ayan na, hindi natin alam kung nakita na siya. Baka po ngayon, wala na sa Marikina yun eh. Wala na, baka na... Nasa na po yun. Baka naman na wag naman sana guys na nasa isipan natin sana nasa ligtas yung kalagayan ngayon. Yun nga po. Oo. Baka po ngayon, nasa ano siya Pasig. Kung sa lakas ng ano guys, lakas ng daloy ng tubig at inyong nakikita kanina guys sa ating video, napakalakas talaga ng current. Ayan. May kasamang putik pa yan guys. Kung Bali, nilulubog kayo doon sa ilalim, talagang pag tumama kayo doon sa pinaka bato-bato, ayan, talagang napakasakit din guys. kapag nung Egay pati Palgon, halos hanggang dito yan. Hanggang dito yan. Tapos, hindi na ho namin meron pa nun. May bumagyo po nun. Meron po kaming na tatay, nagtanong sa amin kung may nakita anak, kasi maliit pa ho yung bata maliit pa ho Oo. Mga ilang araw po, tinawagan kami ng Kalumpang, yung po doon, yung mga nagagawa doon. Meron daw silang nakitang tao, nakabilot po daw sa nakabalot daw sa may parang anuhan ng basura, yung trash bag ho. Oo. Hindi na ho nila ginalaw Kami na ho ang gumalaw. Nung ginalaw ho namin, yung bata ho nakatiyaya na Nakaganon na ho siya. So, dumating ho yung tatay, pina-confirm po namin kung siya po talaga yun. Na-confirm nga po na yung bata, yun po yung anak niya. Yun. Kailan nangyayari po yun, sir? Yun na po, nung bagyo, medyo matagal na rin po yun. Mga ilang months na rin po. Okay. Hindi lang pala isa yung nalulunod dito, no? Hindi lang ho. Marami na ho, simula ho ng bagyong Ondoy sa Ulysses. Ayan, marami na palang nalulunod dito Nung, guys sa Marikina. Nung Ulysses naman ho, isang pamilya, isang tao lang natira. Ayun, Sa no, may inano province. sila din, ano, Opo. sir? Sa may province po, sa Ahos. Kawawa naman. Yung naman, nung Ondoy naman, may nakita kami sa may ilalim ng hagdan, patay, dalawa. Yun ho, makakita namin ng pagkakas. Talagang hindi talaga maiwasan guys pag ganitong Pero ngayon ho kasi kung hindi ho talaga to nilaliman, siguro ngayon kung hindi ho ito 14 ngayon siguro mga nasa 18 na ho ito kung hindi Ayan. ho nilaliman. Ayan, oo. Kung hindi nagkaroon ng bridging dito, no? Dito sa ilalim ng Marikina. Ayan. Ginawa po kasi to, yan, lahat po yan. Hanggang dito. Ginawa po yan Yan. Kikita natin guys, Opo. yan. Kikita natin yung level. Ginawa na po to. Kung hindi Ayan. ho ito ginawa, ito pa ho yung dati. Yan. Siguro ho, tawag dito siguro ho, ngayon, mga nasa hanggang na ho natin yan. Hanggang na Aabot na siguro dito, sir, ano? Kung hindi hinuhukayan to dito sa ilalim. hindi ho hinukayan to, ayun ho, baka nandun na ho yun sa may kotse na yun. Ayun, yun sa may kuha na yun. Ayun, sa may taas na yung rampa na yun. Opo. Ayan. Siguro ho, baka nandun na yun. Ayun, nasa ano pa rin tayo guys. Nasa 14.7. ayan, yung ating malapit na sa first alarm. Pero kahapon sir, nasa second alarm kahapon Bandang second alarm po. bandang second alarm kahapon. 15.9. Yun. 15.9. Ayun. Nung bagyong Egay pati Falcon, umabot po ito ng 16.9 meters. Magsa 70 na po.
Pero ang nangyari po nun, biglang tumulo yung ulan, naging 17.1. Yung tumaas din talaga nung nakaraan ano. Opo. Eh, yung ano sir, yung palarong pambansa, nagko-cover kami dito eh, nung palarong pambansa eh. Ay, opo. Ang Ganun tubig po dito nun. siguro hanggang sa may ano nis, may gutter na yan, may ano Opo, na yan. hanggang dyan po, dyan, sa may Ayan. gata na yan. Yun, aabot yan yung tubig na yan nung palarong Halos lahat pambansa. po eh. Abot rito. Opo, hanggang habot po dito. Ayan. Pero ngayon po ay patuloy po nating hinahanap yung batilyo na nawala sa may Ayan. Tumana. Ayan. Hanggang sa oras na to guys. Yan, hinahanap pa rin nila yung binatilyong nawawala. Ayan. Salamat kay John Christian dahil pinaunlakan tayo ngayon. Maraming salamat sir. Ayan, hanggang sa ngayon guys, nakaantabay pa rin tayo. Okay guys, mula dito sa Marikina. Kasama ko si Sir John Christian, isang fire rescue. Ayan, maraming salamat. Ikita natin dito na may mga taga-GMA, si Sandra Aguinaldo. Ayan. Sandra Aguinaldo. Yan, ang ating mga rescue team, Marikina, patuloy pa rin na hinahanap yung isang binatilyong nawawala nga dito guys sa Ilog Marikina. Ayan. At ayan nga guys, makikita natin sa ating unahan ay ang cameraman ng GMA na nagko-cover dun sa mga ating Marikina Rescue Team. At ayan nga guys, habang tayo nakaantabay ay bigo pa rin ang ating Marikina Search and Rescue na matagpuan ng naturang katawan ng isang binatilyo dito sa Ilog Marikina. Ayan guys, hanggang dito lang muna tayo. Maraming salamat po sa ating mga subscriber at mga followers na nanonood sa atin ngayon. Salamat po sa inyo guys. Okay guys, hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat sa panonood. At kung bago ka pa sa aking channel, huwag kalimutang i-like, i-share, i-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa akin pang susunod na mga videos. Mula dito sa Marikina River Park, Jules Hosien the Adventurer. Thank you so much guys. God bless you and bye-bye.